Formal nang tinapos ng Senado at Kamara ang Bicameral Conference Committee meeting para sa 2026 General Appropriations Bill o GAB. Ito ang panukalang national budget para sa susunod na taon na umaabot ng 6.793 trillion pesos. Paliwanag ni Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, kauna-unahang pagkakataon na naimprenta ang mga reconciled enrolled bill bago pirmahan ng BICAM members. Aniya, tiniyak nilang kumpleto at maayos na na-review ang mga detalyeng nakapaloob dito at nabigyan ng kopya ang lahat ng mga miyembro ng komite mula sa House at Senate panels. Nagpapasalamat rin po ako sa ating mga staff na kasama ho natin ngayon sa Committee on Appropriation staff at dito po sa LBRMO na hanggang ngayon hindi pa ho natutulog. Almost 1 month na ho sila hindi natutulog para po masigurado na itong ating pepermahan ay na-review ng mabuti. Ayon ho sa kanila, 5 beses ho sila nagpo-proofread nitong libro na ito. This is about 4,300 pages na binasa ho nila ng 5 beses. Binigyan din naman ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing na taong bayan ang nasa sentro ng 2026 budget. Ito pong budget na ito ay talagang pinaghirapan na buuin ng Kongreso at ng Senado at ginawa po namin ang lahat para ito po ay maging transparent, accountable, siguraduhin po na ito ay tunay na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan at higit po sa lahat. Ginawa po namin ang lahat para po siguraduhin na ang ating pong budget para sa taong 2026 ay tunay na mapagkakatiwalaan ng ating mga kababayan. Pagkatapos nito, nilagdaan ng 2 kapulungan ng Kongreso ang General Summary at ang amendments sa General and Special Provisions na bahagi ng Conference Committee Report. Bagaman hindi nakadalo ng ceremonial signing ng BICAM Report ang ilang miyembro ng BICAM Committee, nilinaw ni Gatchalian na pinapayagan naman ang e-signatures. Dagdag pa niya, nagpadala rin ng authorization letters ang mga hindi nakarating na miyembro para sa paggamit ng e-signatures. Ngayong araw, nakatakdang ratipikahan ang 2026 GAB sa Senado at sa House of Representatives. Sa parehong araw, ipadadala rin ang mga kopya nito sa executive branch. Ayon kay Gatchalian, kailangan ng ehekutibo ng halos 1 linggo para mapag-aralan ng mga probisyon at masuri ang mga detalye ng budget kabilang na ang mga numero nito. Sa taya ng Senador, January 5 na mapipirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang budget para sa susunod na taon. Tinitingnan ko kasing calendar, so January 1 is a holiday, January 2 is a holiday. So wala naman significant government activity, no? So in other words, walang bagong i-construct o walang bagong magiging programa dahil holiday. So dahil madidelay siya ng 5 days, hindi ko nakikitang magiging significant impact sa ating ekonomiya dahil holiday naman yung 2 days. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.